issue nung the Torre o Babel, ang sabi ni Jesus doon yung mga natabunan ng lupa o nabagsakan ng Torre o Babel, sa palagay nyo, makasalanan silang lahat? Kaya natumbahan yon. Yung mga biktima ng landslide, bagyo, yung mga biktima sa mga pangyayari sa panahon natin, sa palagay nyo, makasalanan sila kaya nangyari yon? Oo agad. Nangyari yon upang ipapaalala sa ating lahat na anytime pwede tayong mapapahamak. Hindi naman yung kamatayan nating physical, hindi yan katapusan Kaya sabi ni Kristo, nangyari man yan, bubuhayin ko pa rin sila. Di ba? Kasi hinayaan o nangyari o may nangyari sa buhay ng tao o may napapahamak kasi parang hinayaan natin. Okay? Nangyayari yan. So, yun mga kapatid. Nag-impose ang Diyos ng batas kautusan para maiwasan natin ang kasalanan. Kaya hindi pa rin nangyari sa Old Testament. May nagkaroon tayo ng consequences, mga hindi magandang pangyayari at nakita ng Diyos na wala pa rin. Ang tao ay hindi pa rin handa sa kanyang pamumuhay. So ang solution, nung nanaog si Jesus sa daigdig na ito, ang dami na siyang pangangaral. Kaya yung salita ng Diyos dapat, di ba? Sabi ni San Juan, nanaog ang Diyos, ang ilaw sa mundong ito, pero hindi siya tinanggap. Hindi natin niyakap yung liwanag ng Panginoon. So ang pinaka-option ng tao ay dapat, di ba yung awareness, kapag ang tao ay aware na sa mga bagay-bagay, doon mo mahadlangan ang mga pangyayari sa daigdig dito. Magkaroon tayo ng anticipation kaya hindi nangyari yung mga hindi magandang pangyayari sa buhay ng tao. Kung tayo'y nasa Diyos, nawisikan sa proteksyon ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, dahil kay Kristo, kung tayo naniniwala, maaalis sa atin itong mga kapahamakan. Di ba sabi naman ni Kristo, lalayuan kayo. Kung kayo'y malakas spiritually, kung sinasabuhay ninyo ang salita ng Diyos, lalayuan kayo, hindi makakapasok sa inyo ang pamamaraan ng dyablo. Kasi ito yung sitwasyon. For example, ang tao ay mahina, maraming pinagdaanan. 100% opportunity ng dyablo na ibabagsak ka. Yun ang palatandaan. Kaya kung may pinagdaanan kayo, huwag kayong maging mahina. Kasi once na maging mahina ka, papasukan ka talaga ng puwersa ng masama. Masama na ang pag-iisip mo, ay naku, papasukan ka agad ng dyablo dyan. Kaya doble. Kaya yung mga hindi magandang kaisipan nangyayari kasi nagsikat dimuso ng gandang dyablo So, nangako ang Diyos sa panahon natin na ilalayo tayo sa mga kapahamakan. Kung hindi makakalapit sa atin ang puwersa ng dyablo sa panahon na malakas tayo spiritually, ilalayo tayo ni Jesus. So, yun na yun ang ambag ng Diyos. Ay, hindi lang ambag parang ang pangit naman yung ambag Yun na yun ang adjustment ng Panginoon. Kasi noon, gagawin mo lang ang matuwid, okay na. Hindi nga gumana yun Talagang ang Diyos ay gumawa pa ng isa pang inisyatibo, ang banal na Espiritu, for more protection. Okay? Yun ang ginawa ng Diyos sa atin. So ito yung mga recommendation, i-maintain natin ang pananampalataya. Ano mang mangyari sa buhay, dapat steady lang tayo sa pananampalataya. Yun ang pinakamagandang gawin ng tao. Palakasin ito, dahil sa panahon na lumakas ito, maiintindihan mo Yun ang advancement ng mga tao na iintindihan nila. Sa panahon na naintindihan nila, makikita nila yung pamamaraan. Once na hindi mo maintindihan ang pangyayari, wala kang, parang lahat na lang kalaban mo. Parang lahat na lang ayaw sa iyo. So, yun ang understanding ng tao sa panahon na may pinagdaanan. Palakasin, i-maintain ang pananampalataya by prayer, okay? Pagkilala sa Diyos. Di ba sabi ni Kristo, kung kinikilala ninyo ako, kikilalanin ko rin kayo. Okay? At mailayo ko kayo sa kapahamakan. Kaya dapat ang tao ay laging kumikilala. Di ba? Dapat ganon. Sa biyaya man, sa kalungkutan, dapat andun ang tao sa Diyos.
Kasi ang kahangahangang pag-ibig ng Diyos sa tao ay kahanga-hanga din yung, di ba sabi ni Kristo, buksan ang pag-iisip natin. Kahanga-hanga din ang ipapakita ng Diyos sa tao sa panahon na nangibabaw ang ilaw ng liwanag ang pamantayang maka-Diyos. Okay? Magandang pamamaraan yan. Kasi tayo talaga, kung wala ang Diyos, talo tayo, mga kapatid. Kung wala ang Panginoon, kasi puwersa ng dyablo ang naghari sa daigdig. Kaya gumawa ang Diyos ng isa pang puwersa, ang banal na Espiritu, para labanan yun. Okay? So, may mga taong malungkot, nasa dilim pa rin. Ang sabi ni Jesus diyan, dahil hinaka pa rin natin yung kadiliman. Okay? Yung pamamaraang makatao. So, isang buhay natin at pahalagahan natin ang mga sakripisyo ni Kristo dahil ang katumbas nito, buhay, kaligtasan at pagiging malaya. So, yun na yun. Mga kapatid, ginawa lahat ng Diyos sa daigdig para protektado ang tao. So sana gawin natin yung part natin para yung proteksyon ng Diyos mananatili sa buhay ng tao. Pati sa mga anak. Okay? So,